Napakahalaga po sa akin malaman yung peke at hindi yung pera. Kasi po may mga nagbabayad sa akin, 1,000 or 500. Hindi ko siya na-trace kung peke o hindi. Kaya po gusto ko malaman kung ano yung peke at hindi. Namamasada ng tricycle ang 74 anyos na si Mang Robert Santos. Sa kanyang pamamasada, iniiwasan niyang mabiktima siya ng counterfeit o peking pera na binabayad sa kanya ng mga pasahero. At para matiyak naman po ni Mang Bert Santos kung tunay o peke yung kanyang hawak na pera, meron po tayong dalawang 500 pesos dito. At pili po kayo para malaman niyo po alin dito ang tunay at hindi. Ito po yung tunay, magaspang at makapal. Yung peke po, manipis at malabo. Ayan, tama po, Mang Bert. Dun sa pakiramdam, isa yon. Pero dapat din po nating tignan yung mismong itsura o yung look ng larawan. At kung mapapansin natin, dapat yung serial number niya magkapareho yung magkabila at maliit palaki. Bukod doon, kailangan din makita yung patch ng bilog at mula dito sa kanan at kaliwa. Dapat ay meron siyang makintab at pati na rin itong guhit dito sa gitna ayon sa Bangko Sentral. So yung pong sa feel, look, and tilt po, ito po yung paraan natin ng pag-check kung tunay ba yung ating mga hawak na banknotes. So sa feel po, kailangan pag hinawakan ninyo, magaspang po yung pakiramdam at may mga naka-emboss o nakaalsang mga bahagi. Sa look naman po sir, makikita natin na merong serial number na papalaki ng pagkakasulat. Pag nakataas po against the light, makikita nyo yung watermark or yung image po na kamukha ng portrait sa harapan, as well as yung security thread, yung solid vertical line near the middle portion of the banknote. Sa iba po nating banknotes po, sa 500 saka sa 1,000, meron pong mga parts doon na pag tinilt or tinagilid yung banknote, nag-iiba-iba din po ng kulay. Ngayong nalalapit na ang holiday season, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa posibleng pagkalat ng mga peking pera. Kaya naman, nagsasagawa ang ahensya ng Information Caravan kung saan nag-iikot ito sa mga Region 1, 2, and 3 upang turuan ang publiko sa tamang paggamit ng banknote at coins. Yes sir, pinapaalala din po ng Bangko Sentral na mas maging vigilant po tayo, maging mas mapagmasid po tayo sa ating mga natatanggap na kaperahan kasi mas mataas po yung chance na may humalo na mga counterfeit na pera sa mga ganitong season po kung saan bumibili ang mga tao, mabilisan ang mga transaksyon. So dapat po tingnan natin mabuti, let's take the time to really look at our banknotes to make sure na genuine po sila talaga. Ang payo naman ng BSP, mas mainam na makabisado ang mga palatandaan ng tunay na pera kaysa sa peke dahil pabago-bago ang itsura ng mga peking pera. Sir, kasi sa peking pera po, wala tayong palatandaan ng peking pera kasi iba-iba po ang gumagawa ng peking pera. So wala po siyang iisang itsura. Ang dapat pong tandaan natin yung palatandaan ng tunay na pera. Para kung meron man pong isa lang doon sa palatandaan na yon yung maiba, pwede na po nating pagdudahan kung tunay ba o peke yung hawak natin. So wag po nating i-memorize yung itsura ng fake kasi po wala pong isang itsura ng fake. Samantala, pagdating naman sa perang papel na nasira, napunit o nasunog o mutilated money, maaari itong mapalitan. Kailangan lang na ikonsidera ang 3 S para sa pagpapalit ng ganitong mga pera. Una, yung size. Dapat at least 60% ng banknote andun pa. Pangalawa, sa signature. Dapat may portion ng 2 signature na natira pa. Pangatlo ay ang security thread sa linya ng middle portion dapat present pa rin. Kung may mawala sa nabanggit na 3 S, maaaring hindi rin ito mapapalitan sa alinmang bangko. Samantala, pagdating naman sa baryang pera na naipon sa alkansya, ang payo ng BSP, ipapalit na agad ito ng buo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.